Magandang gabi, Dagupan! Malapit na mawarak yung kaldero mo. Yupi eh. Hoy, nako, ay una, nakikiramay kami sa pamilya Gatos, ha. Pasensya na, nataon. Sa inyo, na mga naabala namin, maraming salamat sa inyo. Pasensya na, ha. Pero saglit lang naman to. Hindi tayo mapupuyat. Alam ko naman, kanina pa kayong alas 6 ng gabi rito. Eh kung kayo alas 6 nandun dito, hindi wala nagsaing. Kaya, maraming titilapo na kaldero mo na. Ito, lakas makaramdam eh. Nga. Oh, hindi pa kayo kumakain? Eh, ngayon. Jollibee? O, sige. Taas sa kamay ng gusto ni Jollibee. Ito lang yan, ha. Diretso kayo. Tapos nakaliwa kayo sa inuman. Kaya lang, sarado na yung pure gold. Doon na sa Pritil, may Jollibee. Ingat. How I wish. So, but anyway, maraming salamat at special mention lang yung aking mga minamahal na lolo't lola. Yung mga senior citizen nating nanay tatay. I love you. Mga batang Maynila, pasensya na kayo. Special sa akin yan, mga lolo't lola ninyo. Anyway, magandang gabi, Dagupan. At maraming salamat sa pagpunta nyo rito. Wala naman nagbigay ng 1,000 rito. No? Wala naman. Wala. Kasi po bawal na. Pero alam naman natin, may gumagawa niyan ngayon. Eh, sayang din naman. Patatawag kayo sa Tutuban, sa Ninoy. Oh. Tapos mag-aabot ng 1,000 at 5 kilong bigas. Okay lang yan. Okay. Unang-una, hindi nyo naman hiningi. Binigay sa inyong kusa. Tama ba? Yun, alam ko, bawal na yun. Pero, masaya ako kasi naka-1,000 kayo. Diba? Eh, naniniwala naman ako, panatag naman ako. Matatalino naman ang mga taga-lungsod ng Maynila. Tama ba? Nay, mainit ang panahon. Uminom kayo ng maraming tubig. At kung anong init ng panahon, painit na rin, painit ang kampanya. Mainit na ang kampanya. Sobrang init sa akin yung dalawa. Nagtataka lang naman ako, bakit ako pinag-iinitan ng dalawa? Eh, meron namang nakaupo. Tama ba? Eh, ako ano lang eh, contender ba tawag doon o challenger? Oh, challenger. Eh, araw-araw na lang. Papatawag. Ibigay ng sambulig. Tapos, ang topic, ako. Ako ang almusal. Ang halian. Apunan. Yung isa naman, ako pinulutan sa inuman. Pero okay na yan. Pero huwag kayong magkalala. Hindi naman ako pikon sa politika. Kasi ako naniniwala
Hindi mo kailangan hilain ang paa ng ibang tao para umangat ka. Tama ba? Katulad ng kapitbahay mong pakialamera. Nang binabantayan na lang ikaw lagi. Pag may bago kang Natasha, napapansin niya. Maaga kang gumising dahil papasok ka sa trabaho, napapansin niya. Pero siya, tambay. Mema lang. Mema sa akin. Ganun talaga ang buhay. But Nay, nalulungkot ako kasi siyempre, kahit paano, mahal ko din naman yung mga yan. Nakakalungkot lang, ako'y sinisingin ng utang na loob. Noong October 9, diba, October 8, last day ng filing. Nag-file kami. Kinabukasan, nag-post. Wala raw tayong utang na loob. Nakakalungkot naman. Pero, gusto ko marinig ninyo. Ano ba ang personal kong paniwala? Alam niyo po, paniwala ko. Ewan ko kung pare-pareho tayo ng paniwala. Ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Habang buhay. At ang utang na loob ay hindi sinisingil. Kusang binibigay. Tama, mali? At kayo ang umusga, mga batang tondo. Kung ako ba ay marunong kumanaw ng utang na loob. Ako po ay may utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan pinubli. Hindi ko yan itinago. In fact, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inalagaan ko naman ang kanyang mga anak. For 20 years. 20 years. At kayo po ang humusga. Tingnan natin kung totoo bang nilingan ko si Boss Danny. Una, Philip Lacuna. Nakaupo. Nakaupo. Pangalawa, Lay Lacuna. Nakaupo. Pangatlo, Dennis Lacuna. Nakaupo. Pangapat, asawa ni ate. Head ng Manila Health Department, Dr. Fox Pangan. Nakaupo. At may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Yan ang una kong tatanggalin sa sitio. Bakit, Yorme? Galit ka ba kay Dr. Fox Pangan? Hindi. Para lang straightforward ba? Pwede ka. Bakit mo tatanggalin si Dr. Fox Pangan? Ito, i-address ko to ha, sa mga bata. Mga bata, mga kabataan dito. Yang ang nagpahirap sa nanay at tatay nyo at lolo't lola nyo, kung saan ginawa niya, pupunta ka lang sa health center, kailangan naka-online schedule ka pa. Nay, tay, mga lolo't lola ko, tama ba? Paano kung wala kang cellphone? Paano kung wala kang load? Paano kung di ka marunong mag-online? Alam na. Di mo ba?
Kung hindi pa ako tumakbo, hindi nila tatanggalin. Pero for 2 years, hirap na hirap ang taong bayan pumunta sa health center. Wala ka naman load, hindi ka marunong mag-online. Pagdating pa doon, alaw sa panggamot. Nga. Tama mali? Ilan na sila? Panlima. Si ate. Nakaupo? Upo. Ilan sila lahat? Happy? Hindi masaya. I swear to God, masaya ko para sa kanila. Dahil sa maliit nating tulong, tayong lahat, kasama ko, kasama kayo, napagtagumpayan ng anak ni Boss Danny ang hindi niya napagtagumpayan. Masaya ko para sa kanila. Pero kung sila ay naging mabuti, mabisa o tinupad ang tungkulin sa taong bayan o hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga dyan. Tama ba? Kasi pangako ko sa inyo, walang siraan. Basta tayo dito ano lang tayo rito, chill lang tayo rito Real talk lang, real talk. Ano? Yorme! Tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko naman, opo. Bakit? Pilipino ko Ganon talaga tayong mga Pilipino. Bakit ko babaguhin ang pagkatao ko sa kukulangan ng iba? Kaya lamang, meron lang akong pakiusap sa pamilya niya. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos, wala kayo, wala din ako sa kanalalagyan ko ngayon. Tama ba? Ngayon, masama ba naman bang dinggin ko yung panawagan at sigaw ng taong bayan sa Maynila na sinasabi na, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Masyado lakasan, baka masigawan din kayo. Wala na ito na lang! Kapanood niya? Kapanood ko din. Nakita ko nga yung likid sa likid. Ano ko kapatid yung likid. Ba't sila nagagalit? Ano, kusyota? Lumayas ka, huwag ka nang bumalik. Nagagalit sila. Bakit sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Bakit nila pinangungunahan ang desisyon ng taong bayan? Kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin at responsibilidad sa mamamayan, kahit hindi na sila makita ng taong bayan, iboboto ka ulit ng taong bayan. Tama ba? Hindi nagagalit. Tama ba? Nabago na! Yorme, ano ba sinasabi? Ano ba sinasabi nila? Araw-araw. Sabi nila, si Yorme, maraming iniwang... Kanyo, nagpunta talaga kayo? Huli, pero walang kulong. Sabi ko nga sa inyo, okay lang, tanggap lang ng tanggap Diba? Pusin nyo na pera nila. Sana lang. Alam mo, kinakabahan ako. Wala naman titira sa Maynila. Ang galing mo totoo yung sinabi ng nanay. Sana lang yung pinamimigay sa inyong pera nila, hindi pera ng syudad ng Maynila. Very scary yan. Very scary. Pero
Pumanatag kayo, huwag kayong magkalala. O ngayon, ang sabi, si Yorme, maraming... Hindi ako. Maraming iniwang... O sige, real talk tayo. Taas sa kamay ng may mga anak dito. May anak kayo. May anak ka na? May anak kayo. May anak kayo, okay. Real talk. May matres. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan? Uy. Hindi nga. Gagawin nyo lahat? Iraraos nyo ang inyong mga anak? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, when you elected me as your mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala. Bakit? Binoto nyo na akong mayor eh. Di responsibilidad ko na lahat yung opisinang yon. Tama mali? Anong ginawa ko? Nilinis ko ang Maynila. Dinisiplina ko. Yung ilog nasa Dagupan eh. Nakita nyo may tubig pala eh. Dahil lahat ng basura dyan, pinagkakakalawit ko eh. Tama mali? Umaayos ang Maynila. Dumidisiplina ang Maynila. Lahat ng mga tolongges sa Maynila, pinagkakakalawit ko hanggang madaling araw. Nagtino ang arte na daanan for the first time ng mga Manileño ang Asuncion hanggang Abad Santos, buong rekto after 30 years. Tama ba? Nangyari ba? Oh, in fact, even DILG, national government, yung ginagawa sa Maynila na pag-aayos, pagdidisiplina, paglilinis, ano sabi ng DILG? Ginawang memorandum sa buong bansa. Ipinagagawa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas yung ginagawa natin sa Maynila. Tinutularan na tayo, umaangat na tayo, nagmumubo na tayo, lumilipad na tayo, boom, bigla tayo nabangga, panis. Ano nangyari? Nagkaroon ng pandemya. Anong masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Anong sinabi ko? Never naman ako nagpubli sa taong bayan eh. Kasagsagan ng lockdown. Natatakot ang tao. Baka sila mamatay sa infeksyon ng COVID-19. Natatakot ang tao. Baka sila mamatay ng dilat ng mata dahil sa gutom. Anong sinabi ko sa Facebook? Nay, tay, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo, mga batang Maynila. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako, wala nang mautangan. Pag ako, wala nang maibebenta. Nakita niyo ito rilo ng City Hall. Ipatata sa kutok kitang bunting makaraos lang tayo. Talagang mahal mo ang mga anak mo, lahat gagawin mo, maitawid mo lang sila. 2 milyong bibig umaasa sa pamahalaan. O, nay, tay, ano naging epekto ng paninindigan ko na yun? Ano naging epekto nung ginamit ko abilidad? Nay, tay, kayo, dito sa Wakali, dito sa Nangka, at hanggang dyan sa Kodli, kayo lahat dito, testigong buhay. Dahil yung ibang testigo ko patay na. Nagka-COVID eh.
Pero kayong mga nangabuhay, kayong mga nakikinig sa mga bahay-bahay at nandito kanina pa, at least kayo masasabi ninyo sa inyong sarili, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Buwan-buwan, may food box. May ayuda pa. Per family, not household. Halimbawa, katulad yan, building na green, bahay, 5 pamilya, 5 food box. Tama, mali? Oh, mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, buwan-buwan, may food box. Tama ba? Yun ang kwento. Yung kwento, lagyan natin ng kwenta. Oh. Buti pa to, na-appreciate niya. Tay, 700,000 families. 700,000 families. Times 1,000 pesos. No magka. Patay na. Dami. Dami zero. 700 million pesos. Malaki pera? Malaki! Buwan-buwan. Malaki na sana. 700 million times 8 months. Walang buwan. 8 times 7. 56. Magkano? 5.6 parang malangalin nakita ko lang. Bilyon. Tama mali? Malaking pera? Sobrang laki. Saan napunta ang 5.6 bilyong piso? Sinicha, niluwa. Gone with the wind. Tama mali? Tama. Tanong, nakain natin? Yes. Natanggap natin? Yes. Naramdaman natin? Yes. Chicha pa lang yun. Yung pinamigay ko pang tigwa 1,000 pesos. 700. Oh, tita mo, pati yung bata, natanggap daw niya. Malamang nadala sa Jollibee ng nanay niyo ko, nakuha yung 1,000. Tita mo, bata na, oh. Talagang hindi ka makapagloloko sa taong bayan pag nagsisinungaling ka eh. Mabibisto ka talaga eh. Oh, 700 million plus 5.6, mamag ka, 6.3 billion. Nay, tay, sino ang may anak na nag-aaral sa public school dito? Nag-aaral ang anak niya. Public school. Public school. Public school. Public school. Nay, tay, pandemya, lockdown. Ano sinabi ni Secretary Liling Briones? Cancel ang face-to-face classes. Tama mali? Ano ngayon ang problema ni nanay? Ano ngayon ang problema ni tatay? Wala nang ang chicha, bibili pa ng tablet. Pero hindi. Hindi. Dahil sa Maynila, may tablet ang mga mag-aaral sa public school. Tama ba? At hindi lang tablet, may internet pa. Tama? 110,000 pesos. Ay, 110,000 pieces. Si teacher, si sir, si ma'am, may laptop. 10,300 teachers. 11,000 laptop ang binili natin. May laptop na sila, mayroon pa silang internet. Nakaraos ang pag-aaral ng ating anak noong pandemya. Tama ba? No, magka. Laptop, tablet, 1 billion pesos. Magkano ang internet? 300 million pesos. Pero si nanay, pero si tatay, walang tosgas sa pag-aaral ng kanyang anak noong panahon ng pandemya. 1.3 plus 6.3.
7.6 billion. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin. Wala pang remdesivir, wala pang tocilizumab, wala pang molnupiravir, mga mamahaling gamot. Daang-daang libo ang halaga ng isa. Mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19 sa lungsod ng Maynila. Nay, bakuna, Sinovac, AstraZeneca, binili natin. Ano yun, lawa? Ang bakuna sa Maynila, 5-5. In fact, mga batang Maynila, kayo rin ay testigo. First bakunahan dito ginawa sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Nabakunahan ba tayo? Pumanatag ba ang loob natin? Nay, yung St. Luke's, Mary Johnson, Chinese General, Metropolitan, lahat ng private hospital, wala ng COVID bed capacity. Pero sa Maynila, chill-chill lang kami. Bakit? Meron kaming Manila COVID-19 Field Hospital. 300 million pesos. Nay, huminto ba ang gobyerno? Hindi. Tinayo, Condominium 1. Condominium 2. Pinondominium 1. Pasay Community. San Lazaro Residence. San Sebastian Residence. Pedro Hill Residence. Nay, particular na tanong ko to sa mga matatanda. Yung mga matatanda, sa inyo ko to tinatanong. Sa tinagal-tagal nyo sa mundong ibabaw, marami na kayong nakita at nagdaang mayor. Tama, mali? But for the first time, nakakita kayo ng mayor nagpagawa ng libu-libong pabahay mismo sa loob ng Maynila. Tama ho ba? Eh baka kasi nang aangkin ako? Nangyari ba? Nangyari! Oh, Nay, Rosario Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, 10-story fully air-conditioned public school. Noong umalis ako, 5th floor na. 3 taon na akong wala, 5th floor pa rin. Anong dahilan? Hindi ko po masasagot. Sila po ang mayor ngayon. Nay, Paseco Hospital. 3 years nang tapos. 3 years na akong wala. Hanggang ngayon, hindi pa bukas. Ang dami nilang cheche-bureche. Kesyo ganyan, kesyo ganito. Masarap ang kesyo ipalaman sa tinapay. Dahil pagka gusto, pag-ayaw, maraming dahilan. Sila pumirma ng doktor na yan eh. Asawa niya pumirma yan eh. Sino ba Manila Health Department? Sa tingin niyo magagawa ang ospital na walang pirma ng Manila Health Department? Yan ang tapat at totoo. Diba? Ito. Oh, Nay, 10-story fully air-conditioned bagong ospital ng Maynila. Na may CT scan machine, na may MRI machine. Pero bakit walang nakakagamit sa Maynila? Ewan ko po. Hindi naman ako mayor eh. Tanong, drawing ba yan? Andiyan yan eh. Binili ko lahat yan para sa inyo eh. Bagong-bago, correct. Magkano yan, Yorme? 1 million? Hindi. 10 million? Hindi. By the hundreds of millions ang halaga ng makina na yan. Yorme naman, ba't mo naman binili yan? Dang-dang milyon pala. Opo, bakit? Ang mayaman, kaya magpa-MRI. Ang mayaman, kaya magpa-CT scan. Sisiw na sisiw. Ang mahirap, kahit may 20 mil, hindi na lang magpapa-MRI, ipakakain na lang niya yan sa pamilya niya. Tama ba? Kaya ano nakukuha ng mahirap na may sakit? Himaspirin. Himaspirin.
Gagaling. Gagaling ka rin. Tama ba? Gusto kong bigyan ng pagkakataon ng pobre na magkaroon ng patas na laban pag may sakit siya. Oh, Nay, Tay, nandiyan ba yan? Nandiyan. Eh, sabi nila, yung ginawa ko daw, mali. Mali daw. Mali daw eh. Pabayaan nyo na. Pabayaan, at least ako. May nagawa. Nandito ako sa harapan nyo. Sa lahat ng inaakusahan, ako umaamin. Bakit? Eh, ba't ko pangungunahan ng damdamin ninyo? Kayo ang humusga kung ako'y mali. Hahayaan ko kayo. Bakit? Eh, talagang ganun ang paggugobyerno. Minsan, maasim man ang suka, kailangan mong inumin. Tanong niyo sa mga nanay niyo, kahit nga plancha, dadaling kay Tambunting, may mapakain lang sa inyo nung araw eh. Transistor, nasasanla. 3D, electric fan, nasasanla. Air fan, nagibomba, nasasanla. Ang dami na nga ng mga appliances ng nanay niyo, nag-doctorate na sa University of Tambunting. O ngayon, ang sabi nila, yung ginawa ko raw ay mali. O sige, payagan na natin muna. Total, nagbigay naman ng 1,000 eh. At saka J.O. O, kung ako ay mali, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun. Tama. Eh, sino bang vice mayor ko noon? Mali pala. Bakit nyo inaprubahan? Bakit mo tinolere? Mali pala. Bakit niyo ako inutorisa? Mali pala. Bakit ninyo pinayagan? Nung araw, nung natutuwa ang tao, panatag ang damdamin ng tao sa Maynila dahil may gobyerno sa oras ng kadiliman, padamba-damba pa sila ng food box, pagkanyo-ganyan pa sila. Di ho ba? Ngayon, kung ako mali, ipako niyo ko sa krus. Pero, gusto ko lang ipaalam sa inyo, lalo na kayo mga bata, mahirap maging ina, mahirap maging ama, hindi madali maging magulang, lalo na 2 milyon ang umaasa sa iyo sa oras ng kanilang kadiliman sa buhay. Kaya ako, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, at least ako, kahit papaano, makapaglalakad ako sa perpekto. Kahit anong oras ng gabi, kahit ako'y mag-isa. Matangos ang ilong ko, nakataas ang noo ko, at least masasabi ko, salamat sa Diyos, nakaraos kami noong pandemya. Tama ba? Nakaraos tayo? Kaya, pag kayo pinatawag, kasi feeling ko, may batch ko pa. Kasi tumataas na eh. Nagiging 2,000 na raw ngayon. Wala nga bigas, 2,000 na lang. Iba kadali kayo sa Ninoy. O pag dinala na kayo ron, hindi, tanggapin nyo na tanggapin. Natawin nyo na matawin, tirahin nyo na tirahin, baka iba pa tumira. Sayang din naman. Pag kayo pinatawag, pag sinabi, utang. Pwede ba pakisabi ninyo sa kanila? Makisuyo lang. Pwede ba mga batang Maynila? Oy, puro daw kayo utang. Magsilayas na kayo dyan. Si Yorme na lang magbabayad ng utang. Pwede? Utang ino yan. Oy, mga bata ha. Pakinggan niyo yung sinabi ko ha. Utang, ina,
Yan. Oo. Awal magmura. Sige. Real talk like my man. Si nanay natatawa ako. Ginawa niya. Nay, kung alam mo lang. Huwag mo isasagat daw ya. I love you. Oh, tay, gumagami na. Magtapatan na tayo. Oh, after everything said and done. Madaling salita. Matapos kong sabihin at gawin ang mga bagay-bagay, gusto niyo pa ba akong bumalik? Huwag mo lakasan, bag nasiran, baka hindi ako iboto ng misis mo. Hindi na, gusto niyo? Kasi kahapon, sige, magte-testing ako Magte-testing lang ako. Kasi kahapon, lumabas na yung isang kilalang survey company. Diba, yan, SWS. Tatlo lang naman yan eh. SWS, Pulse Asia, saka Okta. Tatlo lang yan na legitimate na survey company. Tama ba? Kahapon, lumabas yung Okta. Nakalagay doon, yung isa, 16. Yung isa, 18. Tapos tayo, 63. Ano na? Yun, numero lang. Gusto ko makita. Tinanong ko kayo kanina kung gusto niyo akong bumalik. Gusto ko ngayon makita. Taas nga ang kamay na gusto akong bumalik. Oh, Chi. Pag ako ba bumalik, isasama niyo si Chi. Taas ang kamay. So, totoo yung survey. Totoo talaga. Oh, bago ako magpatuloy, pwede ba? Salubungin natin ang mainit na palakpakan. Philip Salvador. Music please. Bang, bang, bang. Ano yung music ka pa rin? Bang, bang. Iparamdam niyo mainit tayong tumanggap ng bisita, Philip Salvador! Okay. Ngayon. Sige, babalik na tayo. Yorme, ano naman ang gagawin mo sa amin sa kinabukasan? Hindi ba dapat yun ang sinasabi ng mga kandidato? Kasi kanina, yung ginawa natin, yun yung kwento na may kwenta. Tama, mali? Pero nangyari yun sa nakaraan. Ano naman ang gagawin natin sa kinabukasan? Nay, tay, anong una kong gagawin? May awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Napapansin nyo ba ang Maynila tumudugyot na naman? Talaga? Ang baho na naman ng rekto. Tama, mali? Ang basura, 5-5 na naman.
yung mga nanay natin, yung mga tatay natin, yung mga matatanda, nahihirapan magtapon ng basura. Ang taas sa pinadala sa atin, panghakot ng buhangin. Tama ba rin? O nay, tay, ang una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, anong ulit kong gagawin? Nay, tay, napapansin niyo ba sa GMA7 News, sa ABS-CBN News, at lahat ng news outlet, laman na naman ang Maynila ng balita. Hold up dito, hold up doon. Snatching dito, snatching doon. Nakita niyo yung Arten? Tanghaling kapat, bubuksan ang kotse mo. Nakita mo, Arten? Remote truck driver, bubuksan. Kukulatahin yung driver para kunin lang yung cellphone pero walang gobyerno. Saka nakakita, jeepney driver, dadakmayin yung pera kinita ng mga bata pero walang humuli. Noong isang araw, pinatayan tayo ng chairman. Nagsaksakan na naman kagabi sa Tondo. Buti sana kung nagsaksakan ng gwapo katulad ni Ipe Salvador. At dumami na naman ang mga natin. Tigilan mo na yun, ha? Tutuwa naman ako sa bata. Hindi makanyangga pa eh. Paglaki mo ako dyan, ha? Tay. Pangalawa kong gagawin. Ito, kidding aside. Ibabalik ko sa inyo at ipararamdam ko muli sa inyo yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno ulit sa lungsod ng Maynila. Kaya mga Tolongges, tama na kayo. Pigilan niyo ng trumpeta, ha? Ang foil, masarap sa bangus. Pang-iyaw yun. Hindi bagay sa lighter yun. Kukonyatan ko kayo. Paguhin nyo na yan. Bagong buhay ka na ba? Giyang na giyang ka. I love you. Talagang taga-Tondo lang makakalat ang taga-Tondo kayo. Tayo lang ang nagkakaamo yan. Ay, nako. Pangatlo kong gagawin. Nay, pero ito magastos to. Pero nagawa ko na to. Itutuloy ko na lang. NBN, Minimum Basic Needs. Ano yan? Housing, education, healthcare, and jobs. Anong ibig sabihin? Ang pamilya may masisilungan. Yung tatay, yung nanay, may trabaho. Yung anak, may maayos na eskwelahan. Pag nagkasakit ang pamilya, may maayos na ospital. Yorme, may pupuntahan ba yung MBN? Opo. Sinong gumawa niyan? Saan pa namin pwede makita yung patunay niyan? Sa Singapore. Sa idol ko. Si Lee Kuan Yew. Sumalangit daw ang kaluluwa niya. Sino si Lee Kuan Yew? Prime Minister ng Singapore. In Singapore, 50 years ago, 60 years ago, mas malala pa ng 10 doble sa atin noong 1980s ng Tondo ang Singapore. 5-5 ang adik doon. Droga, gang, patayan, holdapan, ripan, and so on and so forth. Dahil sa isang tao. Isang tao lang. And I'm telling you, isang tao lang.
Ang pangalan niya, Lee Kuan Yew. Siya, lumalaban kahit sa kakampi. Gusto ko malaman niyo to, ha? Pag kahit kakampi niya, inaaway niya kapag malalagay sa alanganin ang katayuan ng kanyang mamamayan. Ngayon, anong tanong? Saan napunta ang Singapore? Maganda ba Singapore? Pwede ba ako makahanap ng testigo dito? Sino nakakita ng Singapore? Nakita yung Singapore? Singapore? Nakita niyo na? Maganda? Maganda Singapore? Maganda. O sige, gusto niyo makita Singapore? Taas ang kamay. O, bisa niyo na, gabi na. Malayo-layo. O. Pag yun nangyari, ang tanong, imposible ba yun? Hindi. Mahirap ba yun? Opo. Mahirap. Hindi ko naman, sabi ko sa inyo, hindi ako magkakaila. Pero ang tanong, nagawa ko na ba? Ayun. May sample na eh. Itutuloy ko na lang. In the next 10 years ko, may awa ang Diyos sa tulong nyo dito sa lungsod ng Maynila. Oh, ano pa gagawin mo, Yorme? Wala na, uwi na. Ang dami na nun eh. Sa totoo lang, kung yung MBN lang, hindi na ako halos makatutulog nun. Sa totoo lang. Pero, yun, sigurado ako, eto, sigurado ako, katuwaan lang, mga batang Dagupan. Katuwaan lang. Minsan, total 12 days pa naman. Punta lang kayo sa Pitas. Yung dating squatter doon, tingnan ninyo, nasa condominium sila. Saan ka nakakita? Squatter ka lang dati ngayon. 15th floor, please. Sana all. Exactly. That's what I want from you. You claim, you ask, you demand from your government. Sana all. Because if not, lahat ng politiko kakampante. Aayudahan na lang kayo ng 1,000. Magkita na lang tayo sa eleksyon. Yun ang trabahong tamad. Yan ang tapat at totoo. Uy, ngayon ako napapasayo sa itablado, ha? At natong lang ako rin sa kundi. Natutuwa ako sa inyo mga batang Dagupan sa totoo lang. Dahil isa ito pa kayo. Tay. Pwede ba ako makisuyo? Ito naman, personal kong arbor. Arbor ko lang to. Kung mapagbibigyan ninyo ako, mapapagaang ang trabaho ko. Kasi I cannot do it alone. At least honest lang ako. Anong kaya ko, anong hindi ko kaya. Where is my strength and where is my weakness? And I'm telling you, Nay, Tay, pwede ba ako makisuyo sa inyo? Straight tayo, your Miss Joyce. And there is logic behind it. I'm gonna tell you and be fair. Magiging tapat ako sa inyo. Kapag hinaluan nyo ako ng kontrapelo, dito ko, kontra lang yan eh. At ang katapatan yan sa politika niya, hindi sa inyo. Kasi ayaw lang nila yung askad ng mukha ko. It's gonna be like a personal thing, not your thing. Tama ba? Lessons? Ngayon, pag dito may naligaw ng landas, ako na mangungunyat para sa inyo. Pananagutan ko na sila. Pwede? Dalawang grupo lang naman ang pagpipilian ninyo eh. Dalawa lang. Unang grupo, your Miss Choice. Matamis. Yung kabila, Ladies Choice. Ayoko magsabi, pag-hirahin. Ha? Pwede, your Miss Choice tayo lahat? Mga batang Dagupan. Tapos ang eleksyon, sisingilin ko. Bibili ako ng dibidendaso. Pili niya ako yung gitna niyan. Kung meron bang prueba yung sinasabi nyo ngayong gabi, o pagkakita ko ng prueba, nagtotoo yung mga batang Dagupan ha. O, nagtotoo kayo sa pangako niyo sa akin ngayong gabi. O, after election, ako naman ang singilin.
Pwede? Promise? Text man? Mamatay man si Batman. Oh. Mamatay man si Batman. Talaga ha? Sige. Nay, tay, pwede ba? Nandito ang ating pinaka-sexy sa lahat, ang Doktora Irma Alfonso. O kung tayo may doktora, meron tayong pasyente, Eric Ian Nieva. Junior Ibay. Bobby Hernani. At ang ating gagawing number 1 muli, Jesus Saga Pardo. O yan na ya, yan ang your best choice natin lahat. Nandito pala yung anak ng misis ko. Pinabili lang na suka ng nanay yan. Iba-rin kapitado. Oy, pero oy, mga batang merkado, ito papaalala ko sa inyo. 1998. Papaalala ko lang. Iba rin hindi pa pinapanganak na. Ang galing mo. Ang galing mo talaga. Hindi, totoo. Ito. Ano lang tayo? Reminisce. 1998, dito nakaharap ang entablado. Nandito ako. Buhay pa si Saipan nun. Oh, si Congressman. Alam niya ilang taon ako noon? 23 anyos ako noon. Sariwang-sariwang yung kumakaya. Eh, lolo na. Oy, pero, ito. Sayang yung pagkakataon. Oy, thank you sa inyo ha. Sana hindi ko kayo naipayak nung binoto niyo akong kunsihan hanggang sa ako'y naging. Thank you. Binigyan niyo ako ng chance at 23 years old. Kaya thank you naman sa inyo. O ngayon, eto, 23 anyos din. Nay, ginawa ka agad akong lolo. Ang tulis. Hindi, pero ako, ito ha. O sinabi, nagpaalam niya sa akin. Gusto raw niyang pumasok sa public service. Sabi ko sa kanya, alam mo anak, kaya kong ituro sa iyo paano patakbuhin ng gobyerno. Eh, ako naman ay nakapag-aral na rin. At saka sa karanasan ko. Kung usapang gobyerno lang, ay papano, maisasalin ko sa iyo. Pero ang hindi ko kayang isalin sa iyo, ay paano pagmalasakitan ng tao. Oh, sa akin ka nga galing. Pero hindi ibig sabihin automatic yun. Dahil ang pagmamalasakit ng tao ay nasa sa kanya yun. Bilang isang tao. Tama mali? Kaya sabi ko sa kanya, bago ka magdesisyon, umikot ka muna sa tondo. Nakita mo. At makita mo, yung lagi mong tinatanong sa akin. Alam niyo ba yan, lagi akong tinatanong, Papa, why you come home late? Inglesero yan eh. Dinudugo ang ilong ko sa bahay. Ito. Now, alam niya na. Ano, sabi ko sa kanya, ngayon, alam mo na, bakit hanggang madaling araw, nasa kalsada pa ako ng tondo. Nung konsyal ako. Nung vice mayor ako. Nung mayor ako. Kasi, dami ng problema ng tao. Gusto mong pahabain ang kamay mo at mayakap mo hanggat kaya mong yakap. That's how you call public service. When you really love your people, you will do everything. Despite na kusakan ng mga masasakit na salita, magtengang kawali ka sa bibig ng kalaban mo. Ang intindi mo, yung bibig ng taong bayan. Ayan, siya, testigong buhay. Alam niyo kung gaano ko kayo kamahal? Alam niyo kung gaano ko kayo kamahal? Siya mismo dito. 3 months, hindi ko sila inuwian. 3 buwan ng pandemya. Not a single night
Not a single day. Sa City Hall ako natutulog. Tama. Sana sumama ka. Hindi, totoo. 3 buwan. Hindi kaya sinilip sila. Bakit? Eh, okay naman ang bubong ng bahay nila. Walang tulo eh. May aircon pa sila eh. May laman ng kanilang grocery. Nakakakain sila. Ay, yung taong bayan. Umaasa 24 oras. Pandemya, lockdown. O yun, na-realize niya. O kaya, ngayon, alam niya na yung salitang malasakit. O, total, nakalima na kayo. Pwede ba makisuyo, isingit nyo na yung pang-anim, yung anak ng asawa ko? Pwede? Joaquin Dumagoso. Sana all. Mabait naman bata yan. Pero gusto ko rin matutunan niya at a very young age. So, ako naman binigyan nyo rin 23 años. Tama ba? Eh ngayon, tasikwent na ako. Yeah, no? 27 years na rin ako sa public service. Baby face pa? Pwede ba? Ang saya niyo mga taga-Dagupan. Ito naman, at least, nung tumayo rin ako dito sa Tondo, at sabi ko, palitan natin ng ating congressman, pinakinggan ninyo ako. I hope hindi ko kayo napaya kasi naniniwala ko siya naging magaling na congressman natin at magiging magaling na congressman ulit natin, Ernest Janicio. At ang ating kaibigan, George Reca ng ang kasangga, party list ang dito rin. Ito, maraming senador, tama mali? Tama. 12, tama mali? Tama. Marami-rami? Marami. Namit yun ang iba? Hindi pa. O pwede ba ako makasuyo pagtapos ko, pabatiin natin siya? Pwede? Bigyan natin siya ng ilang minuto para makausap kayo. Ha? Pero, ito muna ang vice mayor ko. May asin pa ito. Mukha lang siyang 19. Naintindihan nyo na yun. Paka-corrents na yun. Siya po'y tapos ng political science. So, ibig sabihin, alam niya kung paano tumakbo ang gobyerno. Tama mali? Aral sa kanyang ama, being presiding officer ng Sangguniang Panglungsod. Graduate ng Lasal. Ikaw, Lasal din? Kami ni Ian, graduate kami ng Ateneo. Parang ayaw niyo maniwala. Hindi kayo naniniwalang Atenista kami ni Ian? Ian, speak English. I need cash. You want proof? My English is good. But I need cash too. Tondo High School. Shout out sa mga produkto ng public school yan. Nayatay. Straight your miss choice. At yung kanina mga bumati sa atin, Senador Bongo. Diba bumati ng video sa atin kanina? Senator Tolentino. Senador, ito, personal ko rin ha. Si Senador Rodante Marcoleta. Isama din natin. So nakakailan na tayo? 3. Si bumati rin ba si Senator Camila Villar? Ayun. Sino pa? Tolentino. Camille. Rodante Marcoleta. At siyempre, yung personal tayong pinuntahan. Philip Salvador. Nay, bilang panguli para makapagsalita na si Senator Philip Salvador, uulitin ko. Nay, tay. I cannot do it alone. I'm trying to be honest with you. I cannot do it alone.
I need them. Yours choice. I need you. We need to come together. All of us here. Because if we're together, we can make Manila great again. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Manila! At ngayon, salubungin natin ang palakpakan, Philip Salvador! Magandang gabi po sa kanilang lahat. Beautiful night. That's true. Alam niyo po, kanina pa po ako nandito. Pinakikinggan ko yung pinakamagaling na mayor ng Republika ng Pilipinas. Si Yorme. Isko, parang ayaw niyong maniwala. Naniniwala kayo? Naniniwala kayo? Kanina pa tayo magkakasama dyan. Dikit-dikit tayo dyan. Di ba? Oh. Naniniwala kayo ang pinakamagaling na mayor ng Republika ng Pilipinas. Eh si Isko Moreno. Naniniwala kayo? Hindi ko po marinig hanggang dulo eh. Naniniwala po ba kayo? Ako po matagal lang naniniwala. Alam niyo po, si Yorme kasi, makasama ko po ito. Andun pa lang po siya sa grupo ni Kuya Germs. Buhay pa si Kuya Germs ko. Sabi po sa akin ni Kuya Germs, ni Herman Moreno, yung isang alaga ko, isama mo naman sa pelikula mo. Alam niyo po, agad-agad, sinama ko po si Yorme sa pelikula ko. Pamilya Valderrama. Kami po, kami kasama doon. Nakita ko po sa kanya, sabi lang po niya sa akin, nag-uusap kami, sabi niya sa akin, mag-aaral po ako, gusto ko pong mag-aral, gusto ko po kasi maging public servant, gusto ko pong maglingkod sa Maynila. Diyan po ako pinanganak. Diyan ko po gusto ipagpatuloy ang pagdadaanan ko sa aking buhay. Yun pala ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang pahabain ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga braso, upang mayakap kayong lahat, upang iparamdam sa inyo kung ano ang totoong liderato. Ngayon po, kanina sinabi niya, Yorme's choice. Yes, that's the truth. Galing po ba sa puso niyo ang inyong mga sinabing oo? Yes! Totoo po ba yan? Totoo? Alam niyo po, hindi naman kayo magkakamali at hindi kayo nagkakamali sa inyong pipiliin. Yorme's choice. Palakpakan niyo sila. Hindi ko pakakabayan ang aking sasabihin. Kung napaagang po ako ng punta, talaga pong mangangampanya pa ako sa inyo. Eh, ikinampanya na po ako ni Yorme. Yung pong kampanya ni Yorme para sa akin, eh, yun na po yun. Alam ko, tanggap niyo ko. Tama po ba ako? Maynila, tama po ba ako? Ito lang ang pagkatatandaan nyo. Kung sino ang mga pinili ni Yorme, yan ay para sa Maynila. Hindi ho para sa kanya yan. Para sa taong bayan ng Maynila. Sabi po ni Yorme, God first. Ang kasunod po noon, kayo eh. Kayo pong lahat, ramdam nyo? Ako po ramdam ko eh. Nakikinig po ako sa kanyang mga sinasabi. Nandun po ako kanina, sabi ko, grabe itong batang ito. Nakita ko nang lumaki itong batang. I am honored na nakilala kita. I am honored
na tinanggap mo kong kuya mo. Maraming salamat sa iyo, Isko Moreno. Ngayon po, isa lamang po sasabihin ko sa inyo dahil kagaya na sinabi ni Mayor kanina, lahat ng batikos, araw-araw inaabot niya. Ako rin po, araw-araw inaabot ko. Bashers, every single day. Every single day. Pero ano ang ginagawa ko? Tinatawanan ko lang ho. Pinagdadasal ko sila dahil alam ko yan ang hanap buhay nila. Yan ang pinagkakitaan nila para meron silang pambiling pagkain para sa hapagkainan ng kanilang mga pamilya. Hindi ako nagagalit. Ano daw ang gagawin ko? Artista lang ako. Ito naman yun, artista lang ako. Hindi ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako engineer. Ako po'y artista lamang. Pero, Maynila, ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Kandidato po bilang senador ng Republika ng Pilipinas, numero 58 sa balota. God first, tandaan niya. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Senator Philip Salvador. Muli po mga minamahal ko pong nanay at tatay dito po sa Dagupan. Sama-sama po natin ibalik si Yorme Isko Moreno kasama ang ating mga Yorme's Choice. We can make